Chairman, kumustahin ko lang yung yung submission ng statements of contributions and expenditures. Kumpleto na ba yung mga iniintay ninyo? Sa 66 po na kandidato for senators, whether nag-withdraw, natalo o nanalo, 61 po, Ma'am Ami, ang nag-file ng kanilang SOSE. Meron pong 5 na hindi. At pagkatapos po sa ating pong national political parties, 25 naman po ang nag-file ng kanila pong SOSE. Sa ating pong mga party list, out of 155, 142 po na party list ang nag-file ng kanilang statement of contributions and expenditure. Sa kasalukuyan, naghihintay na lang po kami ng go signal ng DICT upang mailabas namin yung pong website, yung pong program, yung system na magre-reflect po ng lahat ng SOSE, ng lahat ng kandidato. Alam niyo po, sa kasalukuyan po kasi, after the experience of the COMELEC in 2016 na nagkaroon ng data breach, lahat po kasi ng nilalabas naming sistema ay kinakailangan ikuha namin ng permission mula sa DICT. And therefore, hindi po namin mailabas yun nang wala silang kaukulang permission. And sinabi naman po nila sa amin, hopefully this week mailabas na upang mabigay na natin sa publiko yung lahat ng SOSE, ng lahat po na nabanggit ko ng mga kandidato kasama po ang mga local candidates. Halimbawa, nilabas nyo na sa website yun. Halimbawa ako, na nakita ko, mali yata tong dineclare na to ng kandidaton to. Kanino ipa-file, pwede ba mag-file ng complaint yung nakakita ng discrepancy or to notify the COMELEC? Kanino, ano yung process doon? Yes po, naku Ma'am Ami, tama po sa Political and Finance Affairs Department po namin, kahit sa Law Department po namin, makifile niyo po mabuti kaagad upang ma-inform po kaagad sila dahil po ang nag-i-initiate po ng mga cases mismo ay yung departamentong yon na hindi na kinakailangan may formal complaint dahil tinitingnan po namin. In the same manner na kita po namin kapag sobra na 5 piso, 10 piso, 15 pesos sapagkat tulad po halimbawa ng mga istasyon ng radyo, telebisyon, dyaryo, nagsasabit po sila sa amin lalo na pagka gumamit sila ng oras. And therefore nakikita namin kung talaga bang nag-report faithfully yung mismong kandidato nung eksaktong oras na na-consume nila at nabayaran po nila. At syempre, tinitingnan po natin kung sumobra sa 5 piso kapag ka sila ay independent candidates or 3 piso kapag ka naman po sila ay may partido. And at the same time, inaalam din po, mas maganda makita rin po ng mga nag-donate kung talaga na-reflect ang mga pangalan ninyo, kung talagang yun ang amount na na-reflect sa inyo, baka naman maya-maya pinalaki po yun na-reflect na amount o kaya naman pinababa yun na-reflect na amount. At the same time, tinan din natin kung yung mismong pinalabas na nag-donate, bawal palang mag-donate. Korporasyon pala na bawal mag-donate dahil meron pala silang lisensya from the government. O kaya naman, yung mismo nag-donate ay contractor pala ng local government and therefore kaya pala siya nag-donate. Yan po yung kagandahan ng isa sa publiko natin. Yung lahat ng SOSE na sinabit po sa atin ng lahat ng ating mga kandidato. Sino yung 5 sa senatorial candidates na hindi pa nag-file ng SOSE? Pasensya na po, hindi ko po pero mukhang sila po ay mga hindi pinalad naman na mag-file na manalo. Wala sa mga nanalo. Yung naman po lahat ng nanalo ay nakapag-file naman po ng kanilang statement of contributions and expenditures. Okay. Pero sir, kahit hindi ka manalo, kapag ganyan natalo, hindi ba may penalty pa rin? May penalty yan eh. You cannot run again? Kahit talo. Pagka po hindi po nag-file ng Opo, ay meron po tayong hanggang 30,000 pesos na fine. Kapag po 2 beses na hindi nag-file ng SOSE sa 2 magkasunod na election, maliban po sa fine na up to 30,000 pesos, may perpetual disqualification to hold public office po. Yan po mismo ang sa Korte Suprema sa kaso ng Joel Maturan versus COMELEC, perpetual disqualification, meaning hindi ma-appoint and at the same time, hindi rin ma-elect sa public office. At yung po naman po mga nag-file ng mali, 2 kaso pong kakaharapin nila, perjury dahil under oath po ang lahat statement of contributions and expenditure, and at the same time yan din po ay isang election offense violation ng SOSE Law po 10. So that's why it's very important na kung may makita yung mga tao na may mali, they raise a complaint. Pero yung yung 5 sir, yung 5 repeat offender, yung 5 ba may repeat offender doon? Mukha naman pong wala, pero titingnan po natin yung sa mga ibang positions, baka po may mga repeat offenders and therefore yun po, magiging perpetually disqualified to hold public office po sila. So klarong-klaro, by strike 2, pwede ng ang penalty there is perpetual disqualification from public office, whether you're appointed or elected.